Number 1, green and black. Ang green at black ay isang maswerteng kombinasyon dahil ang itim na tubig ay nagdadagdag ng mabilis na lumalagong berdeng kahoy. Dito ang wood ng ating earth ay inaalagaan na nagiging sanhi nito upang makabuo ng mahusay na kapalaran at nagbibigay lakas sa buhay. Ang kombinasyon na ito ay palaging auspicious. Ang kahulugan na nabuo dito ay isa sa mabuting kalusugan at patuloy na tagumpay. Ito ay isang mahusay na kombinasyon para sa taong 2020. Maaari mong gamitin ito para sa iyong logo ng corporation, sa iyong mga poster at sa iyong mga calling card dahil ang nakatagong mensahe ng kombinasyong ito ay mahusay. Green and red. Ang green at red ay isa ding kanais-nais na kombinasyon dahil ang nakatagong kahulugan na nabuo kasama ang dalawang kulay na magkatabi na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng maraming resources upang mapunan ang iyong mga wishes at mapabuti ang tagumpay. Ngayong 2020, ito ay isang mahusay na kombinasyon na nagdadala ng mga mentor at kapaki-pakinabang na mga tao. 3. Red and yellow. Ito naman ay isang matatag na kombinasyon na nagdudulot ng mahusay na aktibidad, kanais-nais na mga resulta at magkakasamang epekto. Ang sinumang nagnanais na magtrabaho bilang isang koponan at upang magsulong ng mabuting kalooban sa pagitan ng mga manlalaro ng koponan ay magiging makikinabang mula sa kombinasyon na ito. Kaya kung naghahanap ka ng isang mahusay na scheme ng kulay para sa iyong koponan sa sports, maaari itong maging isang panalong kombinasyon sa inyo. Number 4. Ang red, yellow, and white combination. Ang red at yellow and white ay lumilikha ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang mga elemento dito ay ang fire na gumagawa ng earth na gumagawa ng metal. Kaya sa huli ito ang pinagsama ng tatlong kulay. Number 4. Red, yellow, and white. Ang red, yellow, and white ay lumilikha ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang mga elemento dito ay ang fire na gumagawa ng earth na gumagawa ng metal. Kaya sa huli ito ay pinagsama ng tatlong kulay na nagdadala din ng kayamanan. Mas mahalaga, nagdadala ito ng katatagan at pagkakaisa. Number 5. Blue, green, and red combination. Ito naman ay nagdadala ng tagumpay, katanyagan at pagkilala. Ito ay isang mahusay na kombinasyon para sa mga nais na umakyat sa hagdan ng karera dahil ito ay isang kombinasyon ng mga kulay na nagdadala ng tagumpay. Dito ang mga elemento ay ang tubig na gumagawa ng kahoy na gumagawa ng apoy. Maaari mong isubstitute ang itim para sa usul at brown para sa berde. Number 6. Yellow and white. Ang yellow and white ay isang mahusay na kombinasyon ng kulay. Ipinapahiwatig nito ang paglikha ng yaman, ang matagumpay na pagbabago ng mga mapagkukunan sa isang nagpapanatiling negosyo at ang paggawa ng mahusay na kita. Ngunit hindi ito pinapaboran para sa mga bandila at mga logo ng korporasyon. Tulad ng narito ang mga sangkap na ipinapahiwatig ay ang paggawa ng earth sa metal. Ito ang mga elemento na pinakamahusay na ginagamit sa isang kapasidad sa saligan. Sa gayon sila ay mahusay para sa mga kulay ng bahay o opisina ng dekorasyon. Example, ang kombinasyon ng mga puting pader na may dilaw na mga highlights or light cream na dilaw na dingding na may metal ng anumang uri. Number 7. Black and white. Ang black and white ay isang mahusay na uri ng kombinasyon. Dito ang elemento ng tubig na itim ay nagpapahiwatig ng swerte ng kayamanan. Ay ginagawa ng puting metal na nagpapahiwatig din ng paglikha ng nagpapanatiling kasaganaan. Sa gayon, ito ay isang kombinasyon na lumilikha ng yaman. Ito ay mahusay para sa mga koponan sa sports at logo ng corporation. Ang itim at puti ay nagpapahiwatig din ng pagkakaisa ng yin at yang. Number 8. Yellow, white, and blue.
Ang yellow, white at blue ay nagdadala ng yaman. Ito ay isang mahusay na kombinasyon para sa mga gumagawa ng negosyo o commerce. Maaari kang gumamit ng ginto sa halip na dilaw at itim sa halip na asul upang makamit ang parehong epekto. Ang mga elemento na nagtatrabaho dito ay ang earth, producing metal, producing water ay napaka-auspicious. Narito naman ang mga unlucky colors combination. Number 1, green and yellow. Ikinokonekta ng green and yellow ang elemento ng wood at elemento ng earth na kung saan ay kombinasyon ng solong panig. Ang berdeng kulay sa kombinasyon na ito ay nagiging sanhi sa dilaw na mawalan ng ningning at kinang na magiging sanhi na liwanag ay lalabo at mababawasan ng mga resources. Hindi ito isang mahusay na kombinasyon ng kulay kapag ang dalawang magkahiwalay na kulay berde at dilaw ay inilagay sa tabi ng bawat isa. Ngunit kapag ang kulay na ito ay pinagsama at pinaghalo upang lumikha ng isang mas lighter na shades ng green, ang epekto ay neutral at maaari ring maging swerte. Number 2. White and green. Ang white at green ay tiyak na hindi maswerte. Dito ang mga elemento ay nag-aaway-away sa isang mapanirang paraan na humihinto ang lakas ng paglago. Ang kombinasyon na ito ay nagdudulot ng kalamidad at kahit na karahasan. Sinisira ng metal ang enerhiya ng wood at maaari ring bawasan ang immunity sa sakit. Tanging sa mga pambihirang kaso lamang ay maaaring maging kapaki-pakinabang ang ganong kombinasyon. Ngunit ito rin ay pansamantala lamang. Ito ay mas okay kung iiwasan. Kung nais mong gamitin ang kombinasyon na ito, ipinapayong dagdagan ng berde at bawasan ng puti. Number 3. Red and white. Ang red and white ay katulad din ng isang kombinasyon na nagsasaad ng digmaan dahil ang fire na pula ay sumisilaw sa metal ng puti. Hindi inirekomenda ang kombinasyon na ito maliban kung ang puti ay prominent bilang na magbibigay ng pula na hindi nakakapinsala. Number 4. Black and red. Ang black at red ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng fire at water, dalawang magkasalungat na elemento na may itip na pagsira ng pula. Ginagawa nitong kombinasyon na ito ay ang potensyal na mapanganib sa lakas ng pula at sa katunayan, ang dalawang elemento na kinakatawan ay magiging agresibo kapag magkapares. Mas mahusay na maiwasan ang kombinasyon na ito dahil nagdudulot lamang ito ng pagkakaiba-iba at mga problema kahit na sa una ay magdadala ito ng magandang resulta. Sa huli, ang kombinasyon na ito ay hindi hahantong sa napapanatiling mabuting kapalaran. Ang isang kaugnayan ng pula or itim na kombinasyon ay ang pula or asul na kombinasyon na kung saan kapag pinaghalo ay lilikha ng kulay lila. Ito ay isang special na kulay na may isang special na kahulugan sa mga inchik. Tulad ng lila ay ang tunay na kulay ng pagiging perpekto. Ito rin ang kulay ng langit at kapag pinagsama sa dilaw ay nagiging isang kombinasyon na nagsasaad ng maayos at napakaswerteng union ng langit at lupa. Number 5. Yellow at black. Ang yellow at black ay kumakatawan sa mga elemento ng earth na may tubig, isang mapanirang pagsasama. Ang mga insekto at mundo ng mga hayop ay puno ng mga nakalalason na halimbawa ng kombinasyon na ito at nagpapahiwatig sila ng panganib sa mga tao. Ang mga dumi ng insekto at bubuyog, tigre at iba pang mga reptilya ay nagdadala ng kombinasyon ng kulay na ito. Ang dilaw at itim na kombinasyon ay maaari ring makita sa maraming mga palatandaan sa kalsada bilang mga babala ng mga peligro. Ngunit bilang isang proteksyon na scheme ng kulay, ito ay isang mahusay na kombinasyon. Dahil lumilikha ito ng isang matatag na kalasag laban sa mga taong gusto kang saktan. Ating simulan sa mga lucky symbols. Number 1. Red lanterns. Ang mga pulang lantern ay isa sa pinakamadaling makilala bilang sagisag na simbolo ng bagong taon. Ang kanilang kulay pula ay sumasalamin sa lahat, sapagkat ito ay kinikilala sa pangkalahatan bilang ang pinakasiyasiyang kulay ng bagong taon. Sa gayon, ang pula ay palaging ang kulay ng prinsipyo na ginagamit sa mga restaurant at mga temple at sa mga damit na isinusuot ng lahat upang maipakita ang magandang enerhiya na kinakatawan nito.
Para sa good luck, ang lahat ay dapat magsuot ng pula or at least subukan ito sa unang araw ng pagdiriwang ng Lunar New Year. 2. Hello Chrysanthemums! Ito ay nagdadala ng pagtaas ng swerte sa panahon ng bagong taon. Ito ang oras ng taon na kung saan ang mga kulay dilaw, ang uri na halos hangganan ng ginto ay nagdudulot ng kapansin-pansing pagtaas ng swerte ng kasaganaan. Ang bulaklak mismo ay kapansin-pansin din dahil sa kadalasang napupuno ito ng maraming mga petals. Kung mayroon kang isang altar sa iyong tahanan, ang paglalagay ng mga dilaw na namumulaklak na ito bilang mga handog sa iyong mga Diyos or Buddha sa loob ng 15 araw ng Lunar New Year ay very auspicious. Number 4. Gold on Red Calligraphy na ginagawa sa mga plake o sa art ng papel na bigas sa auspicious rhyming couplets na may master brush stroke ay welcome din during bagong taon. Ang gintong tinta ay itinuturing na napaka-espesyal dahil ito ay nagpapahiwatig ng kulay na naipon na kayamanan. Kapag ang kaligrafiya ay may pulang background, ito ay mas kapaki-pakinabang. Ang paggamit ng mga auspicious na mga salita ay naging tanyag sa China sa loob ng maraming siglo. Sa mga Inchik, ang salitang dobleng kaligayahan o Hei ay itinuturing na napakalakas sa pag-akit ng mabuting swerte sa pag-aasawa. Ngunit dapat itong laging may pulang kulay upang magamit ito sa kinakailangang yang qi upang maisa aktibo ang enerhiya. Number 5. Pink at White Blossom upang ipahiwatig ang pagdating ng tagsibol. Ito ay isa sa pinakamahalaga at makulay na mga masasayang simbolo dahil mayroon itong maraming mga layer na swerteng kahulugan. Kilala sila sa mga Chino bilang tatlong kaibigan ng taglamig, ang plum, pine at bamboo. Magkasama, sinasagisag nila ang pagiging matatag, tiyaga at resilience. Tuloy silang nabubuhay sa mga malalamig na buwan ng taglamig at sa sandaling dumating ang tagsibol, nagpapalabas sila ng mga malwalhating pamumulaklak na nagpapahiwatig ng paglago ng enerhiya ng elemento ng springtime wood. Lahat ay labis na auspicious habang sinasalubong nila ang isang maliwanag na bagong taon na puno ng namumulaklak na enerhiya ng Qi. Number 6. Narito naman ang mga lucky colors ng Lunar New Year. Sa Chinese metaphysics, mayroong 5 pangunahing kulay na nagpapahiwatig ng 5 elemento, ang 5 mga planeta at ang 5 direksyon ng hilaga, timog, silangan, west at center. Number 1. Berde. Para sa 2020, ang kulay berde ay very auspicious dahil sumisimbolo ito ng kulay na nagpapalakas sa wind horse ng taon. Sa gayon nagdadala ng malakas na swerte ng tagumpay. Para sa halos lahat ng mga zodiac sign, ang kulay berde ay magiging napakamapalad sa 2020. Tandaan na ang kulay berde ay sumisimbolo sa panahon ng tagsibol at tumatayo para sa matatag at malusog na paglago ng Qi energy. Napakahalaga nito dahil ang taon ng 2020 ay nagsisimula bago magsimula ang Lapchun, ang unang araw ng tagsibol. Ang berde ay ang kulay ng wood at dahil ang wood ang elemento ng mapagkukunan ngayong 2020, berde din ang kulay ng tagumpay. Ipinapahiwatig din ng green ang pagkilos at pagsusuot ng berde ay gumagawa ng isang pakiramdam na masigla at nakatuon sa aksyon. At ang maswerteng gemstone na nauugnay sa berde ay ang green jade. Ang green jade ay nagdudulot ng mahusay na kapalaran sa mga nagsusuot nito malapit sa kanilang mga katawan, lalo na kapag isinuot ito bilang bangle sa kamay na malapit sa pulso points sa kamay. Tandaan na dahil ang berde ay very auspicious sa 2020, napaka-pakinabang kung magsusod ka ng jade ngayong 2020, isang pulseras na jade. Pangalawang kulay ang red. Para sa 2020, ang kulay pula ay maswerte dahil nagdadala ito ng pagkakaibigan at swerte sa networking. Tandaan na ang pula ang kulay na nauugnay sa planetang Mars. Habang ang kulay pula ay kinikilala sa buong mundo bilang isang napakahalaga at auspicious na kulay, mahalaga na hindi ma-overuse ang paggamit ng kulay na ito. Bagaman ang pagsusuot na pula ay napakaswerte talaga, ang pagpipinta naman sa buong bahay na pula ay ibang usapan na.
Kapag ang enerhiya ng fire ay nagiging labis, maaari itong maging destructive. Ang red ay palaging pinapaboran para sa bagong taon, para sa mga kasalan at para sa pagdiriwang ng mga kaganapan sa kaligayahan, tulad ng pagdiriwang ng buwan ng isang bagong panganak na sanggol at kaarawan para sa mga patriarch at matriarchs. At sa nasabing mga kaganapan, ang yanchi ng kulay pula ay makakakuha ng aktibo, nakakaakit ng magandang kapalaran. Ang pula din ang paboritong kulay ng mga temple at restaurant dahil pinaniniwalaang ito ang pinakamakapangyarihang kulay para sa pang-akit ng mga customer at kliyente. Muli, hindi dapat sobra-sobra ang paggamit ng pula kahit nasa mga pampublikong lugar na ito. Yellow. Ngayon 2020, ang kulay dilaw ay kumakatawan sa katalinuhan at pagkamalikhain. Ito ang kulay ng earth na nagdadala ng katatagan at pasensya at ginagawang isang saligan at makatotohanan sapagkat ang earth ay labis sa taong ito. Ang dilaw ay palaging isang marangal at mataas na uri ng kulay na nauugnay sa mga mandarins at korte. Ang mga inchik ay palaging pinararangalan ng kulay na ito na naiugnay ito sa imperial authority. Dilaw na kulay ng anak ng langit, kulay dilaw din ang kulay ng emperor. Ito rin ang kulay ng Yellow River na nagdadala ng kinakailangan tubig sa bukirin ng palay at butil. At ito rin ang kulay ng dakilang bansang China mismo. Number 4. White. Puti ang kulay na nauugnay sa elemento ng metal na ngayong 2020 ay ang elemento na nagpapahiwatig ng tagumpay ng kayamanan at pinansyal. Ang iba pang mga kulay na nauugnay sa elemento ng metal ay ang kulay abo at ginto. Pareho sa mga kulay na metal na ito ay kumakatawan sa pera, kaya't palaging itinuturing silang isang maswerte. Ang planeta ng metal ay Venus. At ang panghuli natin ay ang blue or black. Ang parehong kulay asul pati na rin ang itim na nagpapahiwatig ng dumadaloy na tubig na nagdadala ng pagbabago at mabilis na communication. Ang daloy ng balita ay gumagalaw ng mabilis na parang daloy ng tubig na dumadaloy sa mga magagandang ilog ng mundo. Ang pagsusuot ng itim o asul sa 2020 ay nagpapalakas sa pagkilala at pagsulong sa swerte. Ang itim ay hindi masamang kulay na akala ng marami. Hindi rin ito kulay ng pagdadalamhati. Gayunpaman, hindi ito pinabuburaan sa mga pagdiriwang at mga okasyon na pagdiriwang. Iwasan ang pagsusuot ng itim sa kasal ng isang tao o hapunan ng kaarawan dahil sadyang hindi ito isang magandang bagay na dapat gawin. Hindi dahil sa ang itim ay nagdudulot ng masamang kapalaran, ito ay dahil ang kulay itim ay nauugnay sa madidilim na espiritu ng gabi. Kapag kasi pumasok ka sa pagdiriwang ng okasyon ng nakaitim, ang takot ay ang mga libot na espiritu daw ay magagawang sumama sa iyo at pumasok upang masira ang okasyon. Fireman Sam Junior Cadet. To win this game, you need to get the water into the bucket. No, not at Elvis. Aim at the buckets. Can you help me find the objects that I need? And remember to look out for Norman. Find the fastest way for Jupiter to get to the fire. Well done. You drove well. Yes, that's the one. Congratulations! You have earned a Junior Cadet Certificate. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y nililingon na.
Shop till you drop. Sa isa shop, gaganda ang buhay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa isa shop, mundo'y magiging makulay. So pick and pack. Shop till you drop. Sa isa shop, gaganda ang buhay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa isa shop, mundo'y magiging makulay. Mundo'y magiging makulay.